Ang gobyerno, ano ba gagawin nila? Makikipaggera ba sila o makikipag-usap ba sila? Makikipag-usap nga, pero bitin naman at alam nilang illegal at bawal at hindi kayang ipatupad. Halimbawa, itong MOA AD na dapat peace agreement at peace talks yan, pero imbis na kapayapaan ang binigay, mas malaking kaguluhan pa ang binigay. Bakit papasok sa isang kasunduan ng mga negotiator natin na alam naman nilang mali, illegal, bawal at labas sa saligang batas? Kung hindi gulo lang din ang habol at pakay nila. Duda ako sa intensyon ng gobyerno kung tunay na kapayapaan ang gusto nila sa Mindanao. Dahil maski na high school student dito sa Mindanao, alam na hindi yun ang solusyon kung kapayapaan ang gusto mo. Pero kung kaguluhan at barilan ang gusto mo, napakaganda ng daan na pinili ng gobyerno para matiyak na magkakagulo nga dito sa pamamagitan ng pagpasok sa isang kasunduan tulad ng MOA AD na hindi naman talaga pwedeng ipatupad. Kinalabasan tuloy, nangako sila, alam naman nila mulat-mula, mapapakula pa. Naniniwala akong dapat bukas palagi ang pinto ng pamahalaan sa pakikipag-usap. Pero, hindi dapat lumabas ang pakikipag-usap sa framework ng konstitusyon at hindi dapat lumabas sa bandila ng Pilipinas ang usapan. Pangalawa, dapat ikonsidera ng pamahalaan ang pakikipag-usap hindi sa pagitan ng MILF at ng gobyerno kung hindi sa kada clan, kada tribe o kada grupo para mas specific, mas diretso dahil ang problema ko sa MILF, kausap mo ang matataas nilang opisyal pero hindi naman nila hawak yung mabababa nilang commander. Ang kakalabasan tuloy niyan, kausap mo yung pinuno, nanggugulo naman lahat ng nasa baba. At matapos mo makipagpirmahan sa pinuno, makikipagkasundo ka na naman sa mga mas mababa dahil magtatayo sila ng panibagong grupo na naman. Humigit kumulang 16 na milyon, 16 million metric tons of rice ang kinokonsumo natin kada taon. Humigit kumulang 14 na milyon lang ang kaya nating i-produce sa ating bansa. Humigit kumulang 2 milyon ang ini-import natin, 2 million metric tons kada taon, para may sapat tayong bigas para sa ating mga kababayan. Noong 1986, humigit kumulang 1.4 million hectares ang irrigated nating lupain. Nag-export tayo ng bigas noon. 2009, 23 years after, imbis na nadagdagan yon, nabawasan pa. Naging 1.38 million na lamang. Halos dumoble ang populasyon natin, nabawasan ang irrigated lands natin. Ano bang pagkakaiba ng irrigated sa rain-fed land? Irrigated na lupain, 5 beses ka aani kada 2 taon. Rain-fed, minsan kada 1 taon lamang. Ang Thailand at Vietnam, tinuruan natin magtanim ng palay. Noong 1986, less than 1 million ang Thailand at Vietnam. Ngayon, ang Thailand, 9 million hectares. Ang Vietnam, 11 million hectares. Tayo, imbis na dagdagan, nabawasan pa. Kaya huwag na tayo magtaka kung bakit sila rice exporting, tayo rice importing. Kailangan naman gastusan ng agrikultura. At tingnan din natin ang isang bagay na dapat iwasto. Ang gobyerno gawa ng kalye, pero kayong mga may auto, hindi naman nagbabayad. Kada kalye ang gagawin ng gobyerno. Pero bakit yung magsasaka? Tuwing gagawa ng kanal ng gobyerno pang irigasyon, magbabayad ang magsasaka sa kada litro ng tubig na dadaan dun sa kanal na yun na ginawa ng gobyerno. Kung sino pa yung mahirap na magsasaka, yun ang pinagbabayad sa proyekto ng gobyerno. Kung sino pa yung mayamang may auto, yun ang hindi pinagbabayad sa mga kalyeng ginagawa ng gobyerno. Dapat iwasto yun at dapat i-correct na.